nandito na po tayo sa mga awit 65. Pagpupuri at pagpapasalamat. No? So, dito mga kaibigan sa ating pang-araw-araw na buhay. Basta pagising natin sa umaga. So, sa mga nagpa-practice ng awit, ng mga singers, nagkaroon sila ng parang diaphragming. No? Kaya sa atin, pwede nating awitin sa umaga yung awit ng papuri, awit ng papasalamat, awit na pagsamba, no? So, madali lang po ngayon dahil meron tayong YouTube, no? 'Di ba? Pag sa YouTube, madali natin, idaya lang po natin, no? O kaya i-search lang po natin, nandiyan na, pag halimbawa, awit na papuri. So, madali nating makita, no? Dahil sa ating mga gadget, hindi na tayo mahirapan, no? O kaya kung halimbawa, wala man ba, brown out, o kaya walang data, o kaya walang internet, pwede tayo mag-akapila, no? So, 'di ba, no? So, dito naman sa Awit 65, pagpupuri at papasalamat, no? So, mayroong isang pangyayari sa New Testament na ang isang si Lord ay nagpagaling po siya ng 10. Subalit alam niyo po ang bumalik ay isa lang, no? Tapos sabi niya, Lord, maraming salamat, no? Dahil pinagaling mo kami. Tapos nagtanong si Lord, saan po ang siyam? Di ba 10 gayon? So, ibig sabihin, mga kaibigan, na ang pagpapasalamat ay talagang inahanap ng ating Panginoon. So, bakit pa natin ipagkait, no? Kaya pagising natin sa umaga, pasalamatan natin, no? Bago tayo matulog sa gabi, pasalamatan. At tayo namang mga Pilipino ay maraming beses tayo nagpe-pray sa araw-araw, no? So, tayo ay kumakain, no? So, ang meals natin ay breakfast, lunch, dinner, tapos mayroong snacks tayo sa 10 o'clock in the morning, tapos 3 p.m. Tapos yan, di ba? 5 na yon. Tapos ang iba mayroong pang midnight snack. So, ibig sabihin na 6. Tapos bago umalis sa papuntang trabaho, nagpe-pray, no? Pagising sa umaga, prayer. So, ilan na yon, no? Tapos bago matulog, nagpe-prayer. At bago umalis sa opisina, nagpe-pray for protection. So, ibig sabihin na maraming beses tayo nagpe-pray. Kaya wag natin kalimutan, anumang busy tayo, no? Anumang trabaho natin, pasalamatan natin ang ating Panginoon dahil binigyan po tayo ng trabaho, no? O kung ano pa man, no? Kung ano pa man na ministeryo na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So, dito sa verse 1, marapat na ikaw, O Diyos. Yan, no? Marapat na ikaw, O Diyos, sa Siyon ay pupurihin. Dapat nilang tupdin doon ang pangakong binitiwan. So dito mga kapatid, dito sa verse 1, tayo muna ay manalangin. Lord, salamat sa iyong salita. Salamat po, Lord, sa iyong pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, namin pa ito pagligtas. Amen. So, dito mga kaibigan, sa tagpong ito, kasi pagpupuri at papasalamat. So, ito po ay reminder sa atin na pagising natin sa umaga, dapat tayo ay magpasalamat, tapos tayo ay magpuri at magsamba sa ating Panginoon. Kasi nakalagay dito, marapat na ikaw, O Diyos, sa Siyon ay papurihan. Subalit ito mga kaibigan, ang verse na ito, dapat nilang tupdin doon ang pangakong binitiwan. So dito kasi sa 65, sa New Testament mayroong encounter si Lord Jesus. Nakausap niya doon sa balon dito sa Matthew natin makikita yan. So habang sila nag-uusap, sabi niya na-mention na isang babae, kami ay doon kami nagsasamba sa bundok na ganito, no? Tapos bandang huli, no? Sabi ni Lord na kanyang binitiwan na salita. So, darating ang araw at ngayon na nga ang araw na yun. Anywhere we are, we can worship God in spirit and in truth. No? Na pwede nating sambahin ang ating Panginoon saan man tayo sa espiritu at katotohanan. So, ibig sabihin na hindi natin pupunta sa Mount Zion kasi pag pupunta pa tayo doon. So, napaka-layo sa atin dahil dito tayo sa Pilipinas. Ang mahalaga lang mga kaibigan, no, na pag tayo ay mangako,
Pag nakapangako tayo, gawin natin ang buo nating makakaya. Pero minsan dahil tayo ay, ang Diyos lang ang may control sa lahat ng bagay, pag mangako po tayo, dapat sabihin po na, mas maganda pag sabihin po natin, if the Lord permits na. Pag ipagkaloob ng ating Panginoon, ganito ang gagawin ko, ganito ang ibigay ko sa iyo, no? Kasi pag mangako tayo na in an own capacity, no, sa ating kapasidad, hindi tayo sure. Hindi tayo sure dahil hindi natin control ang lahat ng bagay, no? So minsan sa ating mga tatay, no, minsan nangangako po tayo sa ating mga anak, pero paminsan hindi natin matupad dahil hindi natin control, no? Kaya mas maganda po siguro sabihin natin na, if the Lord permits, na, I will give you this, I will give you that, na. So bibigyan kita ng ganito, bibigyan kita ng ganyan, no? So di ba yan pag mga kaibigan, no, pag tayo ay tinatawag na pag tayo ay mangako. Kasi mahirap mga kaibigan pag tayo ay mangako na hindi natin matutupad, no? Kasi di ba? Kasi hindi natin control ang lahat ng bagay, no? Kaya mahirap, no? Kaya dapat maganda, pinaka the best sabihin natin na if the Lord permits, o kaya pare, if the Lord permits, mare, if the Lord permits. Kaya sabihin na, sir, if the Lord permits, no? So yan po mga kaibigan ang isa sa mga guide, no, sa bawat isa sa atin. So dito, pagkat yung panalangin nila'y iyong dinidinig, yan, si Lord, dinidinig niya yung prayer natin. Kaya anuman ang na-encounter natin sa buhay, o anumang mga bagay na nagpa-hurt sa ating heart, ang nagpapalungkot sa ating puso, huwag tayong mag-alala. Dahil mayroon tayong pwedeng sumbungan pag wala tayong pwedeng paghingaan ng ating mga mabigat sa ating dibdib. Pwede nating sabihin kay Lord habang tayo umiiyak, no? So, ganito po ang sabi ng psychologist, no? Kasi halimbawa magpunta tayo sa psychologist, siya lang po ay makinig. Kaya ang sabi ng isang obispo, no, nung Sabado, sabi ng isang obispo, alam niyo po ba na binigyan tayo ni Lord ng 2 tainga, 1 bunganga lang, no? So sabi niya, ang kanyang explanation, sabi niya, ibig sabihin po ay maraming panahon tayo na dapat makinig at minsan lang tayo magsalita, no? So di ba? Tapos sa Chinese proverbs naman, no, least talk, less mistake. So yun po, no? So dito mga kaibigan, no, sa ating mga sinasabi. So sa umaga pa lang i-pray na natin, no? Psalms 19:14, no? Let the words of my mouth and the meditation by heart be acceptable to you, my strength and my redeemer, no? So di ba ganyan mga kapatid, no? So pag yan, no? So ibig sabihin doon pa lang sa umaga, ina-acknowledge na natin ang ating Panginoon. Siya ang source ng ating lakas at siya ang ating Savior, no? So di ba maganda, no? So yan. Kaya makibigan, alalahanin natin ang ating Panginoon ay siyang nadinidig ng ating panalangin. Dahil sa kasalanan, lahat sa iyo ay lalapit, no? So mga kaibigan, lahat tayo ay makasalanan. Walang perpekto, kahit si perpekto ang pangalan o kaya si perpekta pag babae. So wala po, lahat tayo ay nagkakamali, lahat tayo ay nagkakasala, no? So lahat tayo ay tinatawag na sinners. So makasalanan tayo. Subalit, pasalamat po tayo mga kaibigan. Dahil mayroon tayong Diyos na handang magpatawad, no? So aminin na po natin, wag nating i-deny. So, di ba pag i-deny natin ang kasalanan, lalong matagal, no? Lalo tayo maghirap. Pero pag sabihin, Lord, sorry, nagkamali ako, no? So, halimbawa, mag-asawa, no? Yung halimbawa, yung asawang lalaki, pag sabi ka agad kay Mrs., I'm sorry, kasala ako sa iyo, no? So, bakit, ano bang kasalanan mo? Tapos si Mrs. naman, so dapat hindi na mag-interview, hindi na mag-imbestiga, no? Kundi ang sapat doon na nag-amin yung mister, no? Na ganyan, sorry mami, ganito, nagastos ko yung sahod ko, ganito, naubos, dahil ganito, ganyan, hindi na mauulit, no? So yan, no? So ang magandang message sabihin,
O sige, sige love, wag mo nang ulitin. Yan, di ba? So, ibig sabihin niya na lalong maganda ang inyong pagsasamahan, no? Di ba? So, kasi pag halimbawa, no? Kasi mayroon namang mga verses sa Biblia na nagsasabi, no? Halimbawa, pag ang kasalanan na inamin ay ungkatin ng ungkatin, lalong lalala, no? Kasi yung magkaibigan, ba? Magkaibigan, BFF sila, no? Tapos palaging inuungkat ng no? Ng kaibigan A, yung kanyang kasalanan ni kaibigan B. So, ibig sabihin, mawawala ang kanilang napakagandang relasyon, no? So, dahil sa mga salita na sinasabi natin, no? Kaya, napakaganda yung sabi ng obispo nung Sabado na dalawa yung ating tainga dahil maraming beses tayo, maraming time tayo na makinig at minsan lang tayo magsalita. No? So, mayroong verse doon na sinabi niya, no, na nabanggit niya, no, na be slow to speak, no? Slow to anger. Few in words, no? Parang ganun ang kwan, no? Slow to anger. Ayan. Be quick to listen pala. No? Be quick to listen. Ibig sabihin, makinig tayo. Be quick to listen. Tapos, few words lang. Sabihin natin. Tapos, slow to anger. No? Kasi ang kwan mga kaibigan, no? Halimbawa, mga magkaibigan nag-aaway. Dahil paminsan-minsan, hindi pa po pinapakinggan yung parang pagpaliwanag ng isa. No? So, dapat pakinggan yan kasi ang sabi doon ni obispo, no? Na nasa Biblia naman po ay be quick to listen. No? Makinig tayo. Be quick to listen. Slow to anger. Slow to speak. Slow to anger. Yun pala. Slow to speak. Slow to anger. Be quick to listen. No? So, ibig sabihin na makinig tayo. No? Makinig tayo sa mga paliwanag. Kasi, di ba, pag may paliwanag, pakinggan natin. Kasi pag hindi natin makuha ang pinakabuod, no? Ang pinaka-sentro ng pagpaliwanag. So, minsan tayo ay nagagalit, no? Kaya sabi, be quick to listen, slow to speak, slow to anger, no? Di ba, napakaganda, no? Pag yan po ang ating apply, no? So, kahit sino na magkaibigan, so, di ba, pag ganon ang gagawin, malayo ang tinatawag natin na tampuhan, no? Di ba? So, pag may tampuhan kasi, mahirap, no? So, dito na tayo, no? So, yan, no? Dahilan sa kasalanan, lahat sa iyo ay lalapit. Kaya yan, mga kaibigan, bunga nitong pagkukulang. Kaya kami nalulupig. So, dito, mga kaibigan, minsan tayo ay tinatawag natin na talunan tayo o kaya kung ano man dahil sa ano ang sabi dito ng ating salmista. So, buga nitong pagkukulang. Minsan po nagkukulang tayo. No? Sa iyong abang lingkod, pasensya na pa kayo gamitin ko. No? So, yung yung nag-travel po kami ng 1:30 in the morning, tapos wala akong kain. Tapos dumating ako sa isang place mga 12 plus na, about 12. Tapos doon pa kumain ng pastel at saka, so kaya ako ay nagkasakit due to violation of the law of nature. No? So yan. No? Kaya minsan tayo nagkukulang. Instead na magbaon sana ng Skyflix at saka tubig, no? Malaking tulong na po yan. Skyflix at saka tubig. No? Kasi ewan ko ba ang galing ng Skyflix sa gano'n, no? Kasi yung may mga ulcer, yung ang advice ng mga eksperto natin. No? So yan. So yan, mga kaibigan, no? So minsan tayo ay nagkukulang. So balit, mga kapatid, mga kaibigan, salamat dahil tayo may makasama pag may trabaho, may kasama sa trabaho na mayroon na mag-remind. O sige, wag mo munang gawin yan kasi masama yan. So kaya pag may mag-remind sa atin, pasalamatan po natin dahil ito ay malaking tulong sa bawat isa sa atin. No? So, yan. No? So, kaya nagkukulang tayo paminsan-minsan. Gayon pa man, yan, patawad mo'y, mga kaibigan, no? Amin pa rin nakakamit. No? So, minsan tayo nagkukulang sa ating paglilingkod sa ating Panginoon kasi minsan nakalimutan natin ang ating tinatawag na duty to God, no? Kasi tayong lahat ay mayroon tayong tinatawag na, siyempre, number 1, duty to God, duty to our country,
duty to our fellow men, and duty to self. No? So, ibig sabihin na huwag nating pabayaan yung ating sarili. Dapat mahalin din natin. No? Paano tayo makapaglingkod sa ating kapwa pag tayo ay hindi malakas. No? Subalit pag tayo walang sakit, siyempre makabigay tayo ng service sa ating kapwa. Di ba pag makabigay tayo ng service sa ating kapwa, napakaganda, no? So dahil ito mga kaibigan ay isang pagpapala sa bawat isa na iyong napaglingkuran, no? Kaya magbigayan po tayo, magpatawaran, no? Magtulungan upang itong ating relasyon sa ating kapwa ay maganda, no? Alalahanin natin ang ating Panginoon na nakatingin sa bawat isa sa atin at pag tayo gumawa ng mabuti. Ang sabi ng isang grupo, kahit isa lang araw-araw, no? Gumawa ng mabuti kahit isa lang araw-araw, no? So, biro mo yan sa isang taon. 365. 365 po ang ating magawang mabuti, no? So, di ba? Kaya araw-araw alalahanin natin, no? So, kaya mamaya, no? Pag makita mo yung friends mo, sabihin mo sa friends mo, friends, BFF, kahit isang kabutihan lang gagawin mo ngayon, no? So, tawag yan ay pag sa Boy Scout pa, do a good turn daily. No? So, yan gagayahin po natin. Ha? Yung isang grupo naman, sabi na, gumawa ng mabuti, kahit isa lang na gagawin araw-araw. No? So, yan. Yung hindi lang pagtapon ng basura, pag nakasakay tayo sa jeep na hindi natin itapon sa kalsada, isang pagpapala na po yan. No? So, ibig sabihin na hindi na magastusan ang ating government upang linisin pa ang ganong mga bagay. No? So, ibig sabihin na we will do the best which we can do. No? Kung ano man ang ating dapat gagawin. No? So, yan mga kaibigan, alalahanin natin. No? So, dito mga kaibigan, magagalak kaming lubos sa loob ng templong banal. So, dito mga kaibigan, huwag rin po natin kalimutan ang ating religious duties. So, pag halimbawa, no, pag tingnan natin paglinggo, o kaya Sabado man, o kung anumang araw na mayroon tayong tinatawag na church service, o kaya gawain, huwag kalimutan. So, ibig sabihin, isama na po natin sa ating mga plano upang maging maayos. At bago pumunta, ihanda ang kaloob, o kaya ang regalo natin sa ating Creator. Yan, doon natin dalhin kung saan tayo kumakain ang ating kaluluwa. No? So, yan po mga kaibigan. So, huwag natin kalimutan ang ating duty to God. Number 1, though, siyempre, duty to our country, and duty to our fellow men, and duty to self. No? So, yan mga kaibigan, pag yan po ang gawin natin, napakaganda. Kaya makibigan tayo na po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil ikaw ay dumidinig ng aming prayers. Lord, tulungan mo po kami at gabayan na magawa namin ang dapat namin gawin para sa aming kapwa, para sa iyong kapurihan at kalwalatian. Panginoon, gamitin mo po kami sa makapanyang paraan upang kami ay makapag-share ng iyong salita. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, dinadalain po namin ito sa matamis na pangalan. Iyong anak na si Jesus, namin pa yung pagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen. God bless us all.